itong title na He Abides. Ano ibig sabihin ng salitang abides? Ibig sabihin nito ay nananatili, no? Ang Panginoon ay hindi lang siya konsepto na ideya na idinagdag lang sa atin, may Diyos. Hindi. Ang Diyos ay isang realidad na dapat tanggapin ng isang tao at kailangan natin maintindihan pagka sinabi mong Kristiyano ka, nakikita dapat sa ating aksyon. Nakikita dapat sa ating buhay. Hindi lang siya konsepto na dinagdag sa iyo, kung hindi ang pagiging Kristiyano ay isang realidad na may Diyos at kailangan mong irespetuhin at itaas yung Diyos na yon habang nakikita sa buhay mo na may Diyos ka. Kaya ito ang katotohanan na gusto ko i-share sa awiting ito, sa hymn number 95, He abides, no? Dahil kung meron ka ng Diyos, tama yung sabi ng awiting ito, I am rejoicing night and day as I walk the pilgrim way, for the hand of God in all my life I see. And the reason of my bliss or my joy, yes, the secret of all this, that the Comforter, that is Jesus Christ, He stays, He abides with me. Nakuha natin yung ng kanta. Hawit natin ito ng dahan-dahan. For the first stanza, I'm rejoicing night and day, ready, sing. I'm rejoicing night and day as I walk the pilgrim way, for the hand of God in all my life I see, amen. And the reason of my bliss, yes, the secret of all this, that the Comforter abides with me. On the chorus now, He abides. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter, amen, with me. That's true. On the second now, once my heart is full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I felt like on His feet, and a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. On the chorus now, He abides, He abides. Hallelujah, Christ abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. On the third now, He is me everywhere, in my everywhere. I'm as happy as a bird, as free, for the Spirit has control. Jesus satisfies my soul, since the Comforter abides with me. He abides, He abides, Christ abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. On the first stanza now, tingnan muna natin yung message ng Panghuli. There's no thirsting for the things of the world, they've taken wings. Long ago I gave them up, and instantly all my night was turned to day, all my burden rolled away. Now the Comforter abides with me. Ito ang isang katotohanan sa isang Kristiyano. Pag nasa atin si Kristo, ang sabi ng Bible, nandun yung assurance ng pangako niya, Prince of Peace, Comforter, at yung pinaka-importante sa lahat, siya yung Savior natin. Saan? Sa kasalanan, sa mundong ito, pag natapos ang buhay natin, may kasiguraduhan tayo saan? Sa kalangitan. Yun ang ibig sabihin na si Kristo ay nasa atin. On the fourth stanza, kantahin natin ito with all our hearts. On the first stanza, there's no thirsting for things. Sing. There's no thirsting for the things of the world today. Long ago I gave them, and instantly all my life is heard today. All my burden rolled away. Now the Comforter abides with me. Lakasan natin. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk
down. At ang sabi nga doon sa Matthew, malawak ang daan patungo sa kapahamakan, pero makipot ang daan papunta doon sa kasiguraduhan ng kalangitan. At yun ay kay Kristo matatagpuan. Ibigay po natin kay Pastor para sa ating message ng gabi. Magandang gabi po at sana po ay sa ating pagpapatuloy sa aklat ng Psalms ay may makuha tayong kapupulutang aral sa chapter 14. Chapter 14 na po tayo. So pagkatapos natin yung How long, O Lord? Ano po sa verse 13? Chapter 13. Chapter 14 na po tayo. Okay, the chief musician or the Psalms of David. Tayo po basahin natin ang 1 to 7. At naka-specify dito ang pinaka-issue, ang big idea is the verse 1 nagsasabi kung ano ang nakapaloob. Ano po? Sabay-sabay natin. Chapter 14 ng Psalms, 1 to 7. Andiyan na po ba kayo? Okay, basahin na po natin. Verse 1, the fool had said in his heart, there is no God. There are corrupt, they have abominable works, there are none that do it good. The Lord looketh down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. They are all gone aside, they are all altogether become filthy. There is none that do it good, no not one. So from verse 2 to 4 or 3, parang may kinuot doon si Paul ano po sa Romans chapter 3. Verse 4, have all the workers of iniquity no knowledge, who eat up my people as they eat bread, and call not upon the Lord. Verse 5, there were they in great fear, for God is in the generation of the righteous. 6, you have shamed the counsel of the poor, because the Lord is his refuge. Last, oh, that the salvation of Israel will come out of Zion, when the Lord bringeth back the captivity of his people. Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad. So sa gabi pong ito ay ang pinaka-big idea ay nasa verse 1, the pool po. At pag-usapan natin ano ba ang connection nito sa ating buhay. Tayo po manalangin. Nagailang Diyos, salamat po Panginoon sa natapos na gawain kanina sa Bible study. Salamat po sa nakaunawa at doon po sa mga katulad ng mga fools na walang ginagawang matuwid, walang ginagawang paghahanap sa Diyos at walang pakialam sa Diyos. At ngayong gabi muli, Panginoon, ay mayroon uling verse nandito nakalagay sa amin. At habang mayroon po kaming inaabangang naluyong ng bagyo, katulad ng mga disipulo na minsan maliliit ang pananampalataya, Lord, wag po matagpuan ang bawat isa sa amin na maliit ang pananampalataya. Kami po naniniwala na ang mga bagyo ito na parang dumarating sa mga problema sa buhay ng mga Kristyano ay katulad, Panginoon, kung itiwala namin sa iyo, mas mahalaga na ito po ay yung kausapin at hindi lang po pala lumakas, kundi mawala na lamang. Salamat sa kabito sa mga dumating. Salamat po sa may care, sa gawain, Panginoon. Salamat sa may mga desire na makipaglaban sa tuhod upang ang lahat ng imposible ay maging posible sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat po sa kabito. Kayo po ang magturo ba ng Espiritu aming Diyos. Guide me, teach me, lalo po ang mga nakikinig at yung tumulong sa amin na kami magagawa mula po kayo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. So, medyo ano po ito at dito sa verse 1 ay may kasabay itong dito rin sa Psalms, dalawang chapter ito na tinutukoy na ang pinakamalaking idea ang nakalagay ng writer ay the pool. Yung pong parang nasa chapter kung naisulat ko dito. Dalawa ito dito sa Psalms, Book of Psalms, okay? So, ang pinakaano dito ay pag sinabing pools, walang FOOL, walang pakialam, walang paghahanap sa Diyos, nagdi-deny sa totoong Diyos at parang tinatawag sa ating local term na atheist. Ano po? Na dito ay ang mga pool, sabi ng Psalm, ay does not refer to an unintelligent person. Ito yung hindi siya matalino, kundi ang ibig sabihin ni David, yung isulat niya ito, na ang mga taong ito o mga pool na sinasabi sa verse 1 na nagsabing walang Diyos, okay, parang ayaw niya magkaroon ng Diyos kasi siya ang Diyos. Di ba? Pangalawa, hindi lamang na parang iniisip na siya ang omniscient, siya ang Diyos kasi iniisip niya walang Diyos siya, marunong. So therefore, he denies the existence of God. Kasi siya ang pinakamagaling bilang atheist. Walang Diyos kasi ako lang
ako lang ang pinaka-omniscience, ako lang ang pinakamatalino. Parang ganun ang ibig sabihin. Kaya sabi niya, there is no God, sa verse 1. Okay, claim niya na siya ang omniscience na kaisipan, sapagkat sabi niya, posible na maliban sa akin, dahil ako yung magaling at nakaisip ng ganito, ay walang boundary ng aking knowledge. Kaya nga walang Diyos, ako lang ang mayroon noon. So yan po ang mga katangian ng isang atheist. Kaya pagdating sa tinatawag na debate, ay magagaling ito, magpasikot-sikot, pero ang problema, ang kalalagyan nito ay walang hanggang kapahamakan ng impyerno, sapagkat wala namang pong pool na makakarating ng langit. Yung isang gabi, may isang, doon sa writer ng New Testament, may isang mayaman na hinahabol pa ang Panginoon. Na sabi niya, Panginoon, papaano po ba ang makarating sa pintuan ng langit o makarating ng langit? Sabi niya, pamigay mo yung kayamanan. Sabi niya, hindi pwede, pinagpangurang ko yun eh. May sinabihan siyang isang mayaman, sabi niya, daw pool, mamayang gabi, mapapakanino ang iyong kayamanan. So yan po ang parang gusto sabihin ng Panginoon sa ganito. Dito naman ay ano naman ang resulta. Sabi ng verse 1, okay, kung titignan natin ulit, the fool has said in his heart, there is no God, they are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good. Ano mag-resulta nito? Okay, na sinabi ng verse 1, they were corrupt. Ano ang magiging resulta nila? So, wala po silang pag-asa doon sa grace. Maliban ng banal na espiritu ay buhayin sila kasi wala silang ibang inisip kundi ang gumawa ng karumihan, corruption, they done abominable works. Yun pang pag-word ng English Bible. There is none that do it good. Okay, lahat naman tayo, kahit naman tayo, ay nung tayo hindi pa mananampalataya, gawa-gawa din tayo. Kaya lang, ang blessing lang po ay yung grasya ng Diyos na karating sa atin. At nung narinig natin ang panawagan ng Diyos, ang sino mang nahihirapang lumapit at bibigyan ko ng kapahingahan, tayo po'y nagkaroon ng reaction doon sa pamamagitan na tayo binuhay ng Holy Spirit, kaya tayo nagkaroon ng grace of salvation. Pero dito, kung titingnan natin ulit sa verse 1, kapag ang Diyos, sabi niya, nung tumingin siya sa lupa, verse 2, and the Lord looked down from heaven upon the children of men, para bang tinitingnan niya yung lahi ni Abraham, kung may maganda ba doon sa lahi na yun ni Abraham, sa kanyang descendant, na nagkaroon po ng kaisipan man lang na maghanap sa Diyos. They're seeking after God, wala. Sabi nga doon ng verse 2 hanggang 3, sa 3, they are all gone aside. Sa verse 2, and were any that did understand, walang nakaunawa, walang naghahanap. So, ang finding na ito, nung tinignan ng Diyos mula sa verse 2, the Lord looked down from heaven, nakita niya wala at nagkaroon po siya ng parang nalungkot siya. Okay? May mga word na ginagamit ang King James na unrepentant, hindi po nagsisi ang Diyos. Walang pagsisisi ang Diyos sapagkat siya po ay walang kinalaman sa kanyang created na parang katulad natin na nagsisisi. Sapat ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan ay hindi sakop ng creation. Siya po ay from eternity to eternity, may sarili po siyang law at may sarili siyang kapangyarihan. So dito ay nalungkot ang Diyos nung sabi ng verse 2, nung tinignan niya na doon sa mga anak o sa lahi ni Abraham ay wala talaga naghahanap kahit isa. So kung titingnan po natin ito, ang attitude ng mga taong ito na walang naghahanap, na para bang sila ang mga makapangyarihang Diyos, na para bang walang Diyos kasi sila lang, na dito ay kung ating susuring maigi na ang Diyos ay nag-exist po mula sa lugar na yun nung siya naglalang, na parang lumalabas ang Diyos ay hindi sakop ng kaisipan ng tao. Samantalang yung tao, kinalang lang ng Diyos. So, magulo itong mga atheist na ito. Na samantalang kung aaralan natin ang Bible, na mula simula, ang Diyos ay wala pang lahat, siya pa lamang, ay naglalang siya. At tapos nung nailalang itong mga atheist na ito, nagkaroon ng isipan ng ganito. So, dito natin mapapansin na, number 1, there are 3 things natin tingnan dito, from verse 1 to 4, sigurado tayo na walang pool, walang mga mangmang na makakapasok sa langit. Isang example sa Matthew 25, yung virgins, may 5 doon, hindi nakapasok. So dito, ganun din po ang kalagayan dito. Kung hindi sila makakakilala sa Panginoon, wala talagang
pag-asa na sila po'y maliligtas sapagkat ang kaligtasan ay through the grace at sa pamagitan ng repentance at pagtanggap na sila'y makasalanan at tanggapin ng Panginoon bilang kanilang Panginoon. Ano? So number 2, from verse 5 and 6, ang future care ng Diyos sa kanyang mga tao, at from 6 to 7 ay yung mga tingnan natin ang pangako doon sa mga tao niya na kanyang mga minahal. Ano po? So balikan natin itong mga taong ito, kung hindi sila makakilala sa Panginoon, ay wala po silang madadat ng langit. Ni kanto ng langit nila masisirip. Ang sabi doon sa verse 1, they are corrupt. Ano po? They have done abominable things. Kaya nga minsan mga kapatid, dito ay madadaanan natin minsan na kung bakit wala ka naman ginagawang masama. Ginagawa mo nga mabuti, tumutulong ka, nagsulwining ka, namimigay ka ng tracts, nagagalit bigla ang tao. Mamaya madadaanan natin yan habang tayo po titignan natin ang mga bagay na inisa-isa ng writer dito. Ano po? At dito, na ang mga taong masama o mga fool o mga mangmang at walang kapagkakilala sa Diyos ay by nature and by practice, okay, men are sinners. Ano po? Dinaanan natin yan. Sabi po ng New Testament, dati rin tayong lumakad sa ganon. Ano po? Ang blessing nga lang, nagkaroon tayo ng grace ng kaligtasan. Now, dito ay walang naghahanap sa Diyos. Ano po? Pero bakit tayo ngayon ay nandito at tayo ay mayroong desire, mayroon tayong paghahanap na tayo makapanalangin, makaniig, makausap ang Diyos, sapagkat ito po ang ating naturalisa ngayon na mayroon tayong bagong pagkatao diyan kay Kristo Jesus. Ano po? Na sa pamagitan ng ministry ng Banal na Espiritu, yung ating mga hindi masabing kadaingan, ang Holy Spirit po nabibigay niya sa atin, sapagkat ultimo ating prayer, hindi natin alam kung anong sasabihin, sapagkat ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng ating kaisipan. So, ang isang masamang pangyayari din sa sinulat ni David, ano po, hindi dinideny ng mga ito, okay, na mayroon talagang Diyos, kaya lang ayaw lang nilang paniwalaan. Okay? They are denying God because they are foolish in practice. Kaya nga dito po mga kapatid, ay ating babantayan yung kanilang pagdideny dahil yung sa kanilang talagang lagi na lang ginagawa. Ultimo siguro pagising nila, imbis na magpasalamat, ibang sinasabi. Ano? So, kumbaga kung ihahambing natin sa ating kalagayan ngayon, ang kasalanan is always foolishness. Ibig sabihin, pagka tayo po ay natitempt na magkaroon ng kaisipang mahina, nagkaisipan ng maliit na pananampalataya, nangyari yan doon sa bagyo nang dumating ang Panginoon. Diba? Nung sabi ng Panginoon, let us go to the other side. Ibig sabihin, magpunta na tayo sa kalangitan. Habang tayo po ay naglalakbay papunta doon sa kalangitan, habang nabubuhay tayo sa buong ng lupa, nasasagupan natin ang mga sari-saring unos ng buhay. Okay? Kaya lang yung mga disipulo mismo, na nauna pa sa atin, kasama pa ang Panginoon, ang lilit na pananampalataya, sabi nila, nung hinahanap ang Panginoon, Panginoon, papatayin niyo ba kami? Ang lakas-lakas ng bagyo, natutulog ka lang dyan. Nandoon naman ang Panginoon sa posisyon niya. Bilang siya po ang captain of the ship, nandoon siya sa captain's deck, at doon siya naka-himlike, pinitingnan niya, at sinusubukan niya ang mga pananampalataya ng mga mananampalatayang ito na kanyang mga disipulo. Pero kaiba doon sa mga pool. Ano po? At ang isa pang naalala ko, pumasok bigla. Di ba nung naalala niyo yung yung prodigal preacher, sino yun? Si Jonah, di ba? Nung nag-confess siya, sabi niya, ako po ang may sala. Sapagkat ako'y tumatakas sa aking Panginoon, itapon niyo ako. Nung nakita ito ng mga tripulanting kasamahan niya, nakilala nila ang Diyos dahil sa isang foolishness na ginawa nitong propetang ito, yung mga tao nakakilala sa Diyos. Minsan may inilagay din ditong parang isa sa dahilan kung bakit isinulat ito ni David. Ano po? Na makita ng mga tao na makababasa nito, na mayroong dalawang paraan ang foolishness. Okay? Magagamit sa kaluwalhatian ng Diyos or magagamit na maunawaan natin na dapat wag natin gaya ng mga foolish na ito, and yung mga foolish talaga hindi po makakakilala ng langit. kahit kailan. Ano po? So dito ay
ito yung pinaka-height ng kasalanan na ina-attack nila ang existence ng Diyos na siyang naglalang ng lahat. Ano po? Kaya sabi nila, wala talagang Diyos. Okay? At dito ay mapapaisip ka. No? May imagine mo na, ang bira itong mga ano ito, no? Sa isang mangmang, sa isang pool, it makes 100. Bakit pastor nasabi mo yan? Sa isang mangmang, sa isang atheist, magkukwento yan eh. Kasi mag-aatake yan ang tungkol sa Diyos na hindi totoo ang Diyos eh. Kaya makakadami siya, makakaabot ito ng 100, samantalang mag-isa lang siya. Minsan ito po'y atake din sa ating mga inutusan ng Diyos na kung paano tayo ay magiging mahina sa pagkilos sa kanyang utos, tatalunin tayo ng mga herbicide. Kumbaga yung mga damong ito, yung mga peste na ito ng Diyos, ay mas nadami kaysa doon sa totoong itinanim ng Diyos. Ano po? Kaya, one pulse make 100. Yung isang mangmang. At dito po mapapansin natin, dahil sa kanyang ingay, dahil sa kanyang pagbablasping sa Diyos na hindi totoo ang Diyos, siya po ay nag-spread na para ba siyang may sakit ng ketong nakakahawa. Nakuha niyo po ba ibig sabihin ko dito? No? So dito ay bilang ang pagiging pulis pala ay para siyang may leper o may leprosy na ito ay na-spread ang sakit na ito. Biruin mo. Kaya sa TV, pag nakita nyo yung mga magaling mag-twist ng Bible word, ang daming follower. Kaya itong isang pool makes 100. Okay? So, ang pool na silot din sa verse 1 and 2 ay it signifies fading, nawawala, natutunaw, pulling away, or katulad ng isang bulaklak natutuyo. Ano po? Isang dahon natutuyo. Ito ay isang title na binigay sa mga foolish men, hindi yung pulis na ano, kundi fool. Okay? Having lost the juice of wisdom, reason, and honesty, and goodness. Nawawala ito sa kanila kasi wala nga silang pagkakilala sa Diyos. Okay? So, ito po ay isang parang nagbubulok na laman ng isang tao at pagkatapos nakakaano talaga nakakasuklam. So, yun po ang binabagit sa verse 1, 2, and 3 that there is none do it good, no not one, they are corrupt, they are doing abominable works. Kaya sila parang mga bulok na katawan ng isang tao. So, kaya dito po ay ang isang concern dito ng tao, okay, na tayo po ay dapat huwag makatulad sa kanila. Bakit po? Ang kalagayan nila ay para silang natutuyo. Ano pa bang natutuyo? Wasted, nasasayang, ano po, ang oras, at natutuyong nabubulok. Parang ito ay, ito kung isa-translate sa wikang terminology ng mga sa gospel ay mga apostate. Ano po? Siya po ay isang halimbawa sa isang tao na isang wretched, isang napakasamang tao. Ano po? So, ito po yung lahat ay doon sa mga taong unregenerate. Hindi talaga sila kailanman nakakilala sa Diyos at hindi sila naipanganak na bagong muli sapagkat wala talaga silang pagkakilala sa Diyos. Yun po ang sinasabi ng verse 1, 2, and 3. Okay? Kaya dito natin mapapansin mga kapatid, verse 4 na tayo. Ang sabi ng verse 4, have all the workers of iniquity no knowledge? Who eat up my people as they eat bread? Medyo maganda itong ano ito. Hindi ko na dila yung aking point niya. Okay? Hindi ba alam ng lahat na gumagawa ng kasamaan na siyang kumakain sa ating bayan gaya ng kinakain pagkain ng tinapay? Nakakita na ba kayo ng sino sa dati naglalaro no ng feeding frenzy? Yung malalaking isda, kinakain yung maliit. Parang ganito po yun eh. Diba? Yung agila, habang agila naglilipad, nakakita ng isang sisiw ng manok, dadagitin niya. Ibig sabihin yung malalaking predator at maliit na prey. Ano po? So, hindi ko na siguro kailangan i-explain masyado ito. At yung wolf, ano po, nakakita ng sheep o kaya ng kambing, pag wolf yan, siguro patayan. Okay, parang sawa. Kakain pati tao, kinakain ng sawa. Pag malaki, kahit ang ganito po kalaking sawa, nagabraso ko, kaya na yun pumatay ng 2 tao. Kasi po yung kapatid ko, nakahuli ng ganito lang kalaki.
akala niya dahil maliit, kayang-kaya niya. Nung sinalaputan siya dito hanggang sa liig, di na siya makagalaw. Sumigaw na siya ng tulong. Kaya wag niyo pong, kung halimbawa nakakita kayo ng sawa, ng mga alaga dyan, mabait yan, pero pag nagutom yan, sigurado, that is kind of foolishness ba't sila nag-aalaga ng python, ano? So, dito ay, itong mga ito, ang ibig sabihin pala, dito sa verse 4, who eat up my people as they eat bread, parang simple lang parang kumahala ng tinapay, nguya-nguya. Ang bilis lang, di ba? So, ano ang mapapansin natin dito sa verse 4? Ito po ay isang paraan ng mga pulis na ito, mga mangmang na ito, they persecute the Christian, they malign, ano po yung sobrang sinasabi ng masama, they mock, ano po, they malign, they mock, they, ano po bang letter M na masabi natin sa ano, na ang mga tagasunod ni Kristo Jesus ay kanilang sobrang hinahamak. Ito yung ano natin nararamdaman natin pag tayo po ay ang YBF, di ba? Minsan may mga, mabuti sa YBF ngayon na yun, medyo okay na pero nung time daw doon sa Pulangi, ay inanuhan sila ng isang kagawad. Ang sabi, may authority ba kayo? Ay lahat naman tayo may authority. Ang batas kaya natin, kaya natuturin ako magbasa-basa ng kunting batas. Ang batas pala ng Pilipinas, once that you are doing good, magtayo ka ng organisasyon at ito ang motive ninyo ay doing good, okay yan sa government. So, yung pala dapat siya sagot. Okay, so, dito ay, kapag napansin natin na ang mga taong ito, mga policemen na ito, mga walang alam at walang pagkakilala sa Diyos, gumagawa ng karumal-dumal, hahadlangan ka, ay para itong mga serpent na walang sting. Pero kahit na ahas yan, kahit walang kamandagin, nakakatakot. Alam niyo ba yung ahas na kikig? Kilkig yata dito sa Albay Yung ahas tubig, ano ba? Kikig nga pala dito, kikig din sa Kamsur. Alam niyo, walang kamandag yan, kaya lang nakakatakot. Kasi ahas yan Nakatungtong ako niya sa isang sapa, ay grabe ko sa inyo, ang talon ko ganyan kataas. Kasi nakita ko din, ahas, pagtungtong ko, di ko na nakontrol, natungtungan ko talaga. Ay buti hindi inabot yung pa ako. Masakit daw yan makakagat, yung kikig na yan. So, yan po ay venomous. Yan po ay snake na walang sting, okay? Yan po ang uri ng mga pool na kapag nagba-Bible study ka, sisigawan ka, at nung araw dito, ginagawa nila, yung mayroon kang tuturo ka sa mga bata, kung anong sinasabi, nagpaparin. So, ganun po ang ginagawa ng mga, ito sabi ng verse 4. Sabi diyan ay, gumagawa ng kasamanan siya, kumakain ng ating mga bayan, na tayo po ay parang nauupod sa kanilang ginagawa. Bigla tayong nawawala ng lakas. Para silang mga leopard without spot. Mistisyong leopard dito, Then, mag-i-expect tayo, okay? At sila po ay naghahanap ng masisila, okay? Alam niyo mga kapatid, isa lang palang issue nito sa verse 4. Kapag tayo po ay nangangaral para sa kabutihan ng Panginoon, dumarating ang mga pools na ito para tayo ay i-devour sapagkat they hate, galit sila sa mga saint of God. Yun pala ang dahilan. Yun pala ang verse 4. Kaya sinulat ni David dyan, sabi noon, nung isinusulat ito ni David, sabi niya, if the world hated Christ, di ba? Pinako pa nga siya sa krus Sabi nung hari, palabasin si Barabas, ipako si Kristo. Naghugas siya ng kamay, akala niya mahugasan niya ang kanya. Di ba? Nag-ano pa siya nag-denial pa. So, no wonder kung they hate Christ, okay, mas grabing galit nila sa atin. Bakit mo? Ay wala na si Christ Tayo na ang pinagpasahan niya ang kanyang gawain. So yung mga tao ito ay galit talaga sa atin. Ay minsan lang kasi, tingnan nyo, wala ka namang gagawin masama. Pag nakita kang medyo magkakaroon siya ng, bakit ito nandito? Isa pa pong isang ginagamit yung example dyan, subukan nyo na mayroong mga magnanakaw, may dala kayong ilawan. Pag hindi kayo niyan hinabol, bakit nakita mong magnanakaw kami? May dala ka namang ilaw dito sa tabi namin. Ano ka ba? Ganon po ang kalagayan ng mga ito. Kaya sabi niya sa verse 4, who eat up my people as they eat bread. Parang napakadali lang di ba? Yung agila, ang dali lang dagitin yung manok. Kaya minsan, nung panahon, nabantayin ko yung manok ko nung ako'y nasa probinsya. Excuse me. So,
Kaya dito po, sabi ng John 15 verse 18, the world hated me, sabi ni Christ, before it hated you. Bago pa man ang mundo magalit sa inyo, kay Kristo muna. Kaya tandaan nyo po, pag kayo po'y nangangarat, kayo minamak o minamalain kayo, isipin nyo, hindi ako ang inyong sinasabihan yan, ang aking Panginoon. Dahil nung mamatay si Kristo, kasama ako roon eh. At ang buhay na binubuhay ko ngayon ay hindi na akin, kundi kay Kristo na. So kaya pag dati din po, hindi ko na naintindihan yan, nung ako'y high school, nahihiya pa ako noon eh. Pero ang Panginoon bigay ng tapang, okay? So, ang ano dito ni Christ, this parang blessed na baga si Jesus Christ, diba? Doon siya sa baptism, ano po, may isang dab doon, parang ipinapaano rin to sa kanya, pinapangalan, na yung wala siyang sama ng loob, wala siyang pait na naramdaman, kahit gano'n ang ginagawa sa kanya ng mga sarili niyang bayan ng Israel. Ano po? So gano'n din dapat tayo. Kung ano man ang ginagawa sa atin ng mga yan, so isipin din natin ang ginawa ni Kristo na wala dapat tayong mararamdamang galit sa kanila at pait. Kaya po pag-aralan natin na maalis sa ating mga puso ang ganito. Ano po? Pero ito yung nagpapakita na ang Kristong ating sinasamba ay kanilang kinakainisan. At ito po yung mga kumakain sa mga banal ng Panginoon. Ito yung dumudurog, ito yung nagbubura. Kasi karamihan, pagka nadala dito, umaalis na lang sa ministry, natatakot na. Kasi sabi nga kay Pedro, nung siya po'y pinalakad, halika, inibitahan, lahat naman tayo. Sabi ng Panginoon, halika kayo. Kayong mga napapagalalo ba? Okay? In-invite tayo ng Panginoon na kung tatanggapin natin siya, magkakaroon tayo ng mga bagay, magagawa natin mga imposible. Kaya nung tinawag si Pedro, in-invite siya na paniwalaan ng Panginoon, dahil Diyos siya, ay dumiretso siya. Kaya lang, pag nawala ang focus natin sa Panginoon at pakinggan natin ang tinig ng mga problema, ng mga hangin, mga chismis na yan, pag nawala ang focus natin sa Diyos, lulubog ka kasama ng mga pulis na ito. Kaya dito po ay makita natin sa verse 5 o verse 4 na ito yung mga kumakain sa mga banal ng Diyos. And pangatlo po, yan po yung care ng Panginoon sa ating mga banal niya. Ano po? Huwag tayong matatakot sapagkat sabi ng Romans, if God be for us, who can be against us? And He will never leave us nor forsake us. Sabi ni Moses, mula bata ako'y tumanda, wala akong nakitang Kristyano. Diba? Na kung ano ang ginawa, di ba? At nagpalimos. Nagsobrang naghirap, wala namang naghirap na Kristyano eh. Sapagkat nung si Kristo po ay bumaba sa lupa bilang hari, naging siyang pulubi at tayo naging mayaman in Christ. Okay? So, dito na po tayo sa verse 6 sa pangatlo, ay ang titingnan natin po dito yung follow-up doon sa mga pangako ng Diyos. Tingnan natin ang verse 6. Okay? Sabi ng verse 6, Ye have shamed the counsel of the poor because the Lord is His refuge. Ang Diyos ang ating tanggulan, ang ating protector, para siyang inahing manok na pag mayroong agilang ikot-ikot, ay gini-spread niya ang kanyang pakpak para makuberan tayo. Ano po? You have shamed and covered the poor because the Lord is His refuge. Ang pinakamatamis po ditong illustration ng pag-aalaga at pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga mahihirap na sheep, mga poor sheep, ano po, ay hindi po yung poor in spirit, kundi, but literally, poor or lowly ones. Yung mga pababa ang loob, mga maunawain, mahabagin, mga hindi nakikipag-away, ito po yung mga lowly in hearts. Sabi ng Ephesians 13, yung oppressed, alam niyo yung mga oppressed na tao, yung mga api, ano po? The injured, yung mga may tama. Ang may tama, hindi naman sa puso, hindi naman sa isip, kundi mga kung anong pangkakaapihan ang pinagdaanan. Okay? Ito yung dapat nakikita sa ating karakter na ang sabi doon, you have shaped the verse 6, you have shaped the counsel of the poor. Okay? Ang panukala natin sa duka ay kinahihiyan ang ilagay mo, ngunit ang Panginoon ang kanilang saklolo. Kaya dito mga kapatid, ang mga taong mga may kahubagan o kababaan sa loob, yung mga hindi, mga matatapang, yung mga taong simple na po, ay ito yung karakter ng Diyos, ipinapakita sa kanila, yung kanyang detalyadong, ano po, inilarawan
ang kanyang pag-aaruga sa kanila. Kaya minsan mapapansin ninyo, yung minsan may mga kasamahan tayo sa prayer natin, Lord, di namin kaya ang problema mo binibigay mo sa kanila, pero naintindi namin, yung mga imposible, nagagawang posible nila, dahil kayo ang kanilang refuge. Yun yung isang issue doon kay Peter kung ba't siya nakapaglakad sa ibabaw ng tubig. Walang makakagawa nun eh. Kundi ang Diyos lang eh. Hindi si Peter may gawa nun, ang Diyos, Kristo. Ngayon, nalagpasan mo itong ganitong laking problema, laking bigat ng problema, hindi mo kagagawa niyan, hindi kagagawa ng Diyos. Ano po? Lahat ng imposible ay naging possible with God. So, kung ating titingnan, sa lahat ng mga books, alam nyo, book ng Quran, Muhammadan, legislation ng mga Greeks, Code of Roman, Talmud ng mga Jews, wala kang makikitang isang linya na nagsasabi ng tenderness, compassion, sympathy for the wrongs, ano po, and oppression and trials, sorrows, and God's poor people. Wala kang makita niya, kundi doon lamang po sa mga Christian literature. Sa Bible, lalo na napakarami, blessed are the poor in hearts. Makikita mo yan doon sa Bible, sa mga ibang books wala niyan. Doon lamang po sa aklat ng Biblia na kung saan bawat page may nakalagay doon ng compassion ni Christ. Naiyak si Kristo nung nakita niyo yung mga taong walang pastor eh. Biruin mo? And then, sabi ni John Owen, ang isang commentator sa Bible, okay, sabi ni John Owens, the wise man trusts in his wisdom, the strong man trusts in his strength, the rich man in his riches, but this trusting in God's is the foolish thing of the world. Yung nagtiwala ka sa Diyos, ang pinaka-foolish daw na ginawa. Alam nyo, sabi ni Pablo, kamangmangan sa kanila, pero gana o gain kay Christ, di ba? Naalala niyo po itong isang pasalang ito ni Paul. Foolishness sa tingin ng tao, pero ito po ay pakinabang sa Panginoon. Kaya dito po ay sa verse 7 sa last, na dito natin mapapansin ang mga pangako ng Diyos. In this closing prayer sa verse 7, sabi diyan, that secure, okay, the godly people is waiting for the coming of the Messiah. Naghintay pa po ba tayo sa second coming ng Panginoon? Nung una siya nagpunta, may dala siyang kapatawaran, kabayaran sa kasalanan natin. But the second time, tayo po ay kanyang susunduin. Yan po kanyang pangako. Tingnan niyo po ang verse 7. Sabi ng verse 7, ang pagligtas para sa Israel ay magaling gawa mula sa Zion kapag ang kayamanan ng kanyang bayan ay binalik ng Panginoon. Magagalag si Jacob at matutuwa ang Israel. Ito po yung future tense, ano po. Magkakaroon tayo ng kaligayahan dito sapagkat we are looking for Him to come in the second time. Kaya ito po mga nangyayari sa paligid natin. May nangungutya, may lahat ginagawa. Hayaan na natin yung mga pools na yan eh. Wala pong makakapasok. Ni kanto ng langit, hindi nila makikita. Yung 10 birhen, yung 5, di nakapasok. So dito pa lang, ay napakarami na nating dahil sa New Testament. Yung isang binatang abogado pa nga yun eh. Nasunod niya sa 10 utos. Nung sabi ng Panginoon, ibigay mo ang iyong kayamanan. Umayaw siya eh. Foolish, sabi niya. At itong isang mayaman na pinag-ibian yung building. Daw pool, mapapakainin mo ang iyong lahat na pinaghirapan. So, kung gusto natin ng kapayapaan, okay, sabihin natin sa Panginoon, Lord, ako'y magpapatuloy at maghihintay sa iyong mga pangako. Yan po ang sabi ng verse 7. Kaya, the most foolish things you can do is to leave the presence of God. Nasa presence of God po tayo. Tama-tama lang po itong chapter na ito. Kapag iniwanan mo ang Diyos sa buhay mo, ay yun ang pinaka-foolish things na ating ginawang desisyon. Kapag ginawa mo yan, puputulin mo ang source ng iyong buhay. Para bang yung charger mo, malulubot ka na, binunot mo. Ano mangyayari sa cellphone mo? So wala na. So ganito po ang kalagayan nito mga kapatid, sa verse 14, okay? Pag kinat mo ang ating source ng buhay, ng blessing, na ang Panginoon, pag tinalikuran mo siya, dahil sa sobrang, siguro, hindi mo na natiis, sobrang hirap,
Tapos parang nagtatanong ka, Lord, sabi mo, tutulungan mo ako, bakit hanggang ngayon, wala pa, ilang taon na, matagal na hirap na ako, ang buhay ko hanggang dito na lang, mamatay na. Kaya nga, yung lagi ko sa inyo ulit-ulit, pag nandito na po ang problema at di na kayo makahinga, darating ang panahon, sa kalahatian ng gabi, you can sing the song in the night. Yung hindi wala ka nang magagawa, Lord, ito na, last na. At doon yung mapapansin, na pag pinikit mo yung mata, mapapansin mo ang Diyos na ang umaakay sa iyo at karga-karga ka na. So dito po ay, you can cut off the source of life and blessing, okay? Huwag nating gagawing mistake ito, katulad ng mga fools, okay? Turn to the Lord and submit to His power and authority. Walang imposible sa Kanya pag ang iyong source, pag konektado ka sa Panginoon. Walang sino mang makakaagaw. Walang sino mang against sa iyo sapagkat ang Diyos ang ating refuge. May natutunan po ba kayo ngayong gabi? The pool. Ay may nagdadaanan tayo, ang dami, pero hindi yan magtatagal. Nandiyan ang Panginoon. Konektado tayo eh. Huwag lang nating lalagyan ng pampasabog yung koneksyon na yon na masunog. Sin ang susunog ng koneksyon na yon. Tayo po ay manalangin, nagilang Diyos, salamat po sa biyaya ng mga pools na ito sinulat ni David, na dahil po sa ikaw ang dapat naming pagtiwalaan, i-acknowledge namin ang iyong kapangyarihan na lahat ng imposible sa buhay namin ay magiging posible lang dahil po sa iyo. Huwag lang namin sisirain ang connection because of the foolishness of sin. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung saan man po kami nagkasala, ng kulang, at na-tempt na mag-question sa iyo at mag-double-minded kami at manghina ang aming pananampalataya. Tulungan niyo kami, Banal na Espiritu. Palakasin niyo po kami sa iyong Spirit. Tulungan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Melos.